So, good afternoon po, sir. So, ano pong ang concern nila Yung sa consultation nila? may bleeding gums po ako. Parang last year pa po siya dumudugo since nung natanggalan po ako ng brace. Yung may brace po ako for 5 years. Almost 5 years na rin. Tapos since po nun, dumudugo po yung gums ko. Tapos nilagyan po ako ng retainer. And yun po. Pero ngayon, naka-retainer ka pa din. Opo, pero tinry ko po kagabi na hindi mag-retainer. Titingnan ko po kung yun po ba yung cause ng pag-bleed ng gums ko. Pero dumugo pa rin po kanina, nag-brush po ako. Okay, so, since nabigay mo na sa akin yung nagkukos at yung bakit ka pumunta sa clinic, ngayon naman i-assess ko clinically kung bakit siya dumudugo. Okay? So, higa lang po. So, check ko lang po. No? Ano po? So, ang unang question ko sa'yo is, kailan yung last mong cleaning? Parang ano po, last year, nung nagpalagay po ako ng retainer. So, specifically anong month yan? Kung matatandaan mo lang siya. Parang June June. or before June. Okay, so kung June, kung Mid-20. i-count natin siya, so 8 months na po, no? So, normally, the standard is every 6 months nagpapa-cleaning tayo. Pero nakadepende pa rin yan kung gaano kadumi yung ating ngipin. Kung 3 months pa lang, madami ng calcular deposit, kailangan every 3 months. Pero kung 6 months regular, pwede naman every 6 months. So ngayon, papakita ko lang sa inyo, sir, yung existing ngipin na hawakan niya, sir. Ma-identify nyo ba ngayon kung saan yung area na dumudugo or randomly lang? Hindi po, lahat po itong nasa harap. Yan po na. Lahat. So, nakikita mo nagbi-bleed. Opo. Nagbi-bleed siya kung nagba-brush ka or nagbi-bleed siya kahit wala kang ginagawa. Parehas po. Parehas. Kahit wala kang ginagawa at Opo. kahit Ay, actually kapag, kunwari parang may sinisip-sip po ako na saliva, doon po dumudugo. Tapos pag kinaano ko po, yung dugo po parang nanggagaling sa loob. Pag sumisip-sip po ako, doon po siya nag-i-start mag-bleed. Oo, kasi nga there is a pressure. Ah. Kasi sa nakikita ko po sa ngipin niyo, no, namamaga po siya. No, ayan po. So, namamaga yung iyong mga gums. Yan. So, gingivitis. Gingivitis ang tawag dyan, yes. Gingivitis is yun yung pinaka-common na nag-exist pag madumi yung area since nga 8 months ka na hindi nagpa-cleaning. So, most likely, Pero ano naman po ako, twice a day nagbabrush eh. yes, twice a day tayo nagbabrush pero hindi kasi lahat na tatanggal ng brushing. So, nagpo-floss ka ba daily? Hindi po. Pero ginagawa ko pa sa brush ko, parang di po may mga small bristles po yun. Tapos sinisiksik ko po sa ano. Pero hindi pa rin siya masisiksik. Kasi kung itatry mo yung brush mo, kahit isiksik mo siya dyan sa in-between ng ngipin natin, hindi pa rin siya talaga matatanggal. At may mga areas sa kinakain natin, pumapasok siya sa gums. May instances na during your braces, since nakikleaning naman ng dentist mo, may iwasan yung gingivitis. Natanggal yung braces mo, tapos ngayon, ilang buwan ka na hindi nagpa-cleaning, so nag-i-exist ang gingivitis. Kasi ang gingivitis, pwede siya mag-exist after a month, 2 months. Bakit? Kasi doon pa lang umano yung dumi sa area at nag-react yung gums mo kaya nagkaroon ng gingivitis. Parang nana yan. Sample, yung nana, hindi porket may bulok, parating nagkakaroon ng nana. Sample, 1 year ka may bulok. Bakit ngayon lang ako nagkanana? Last year, di naman nagnana yung ngipin ko. So, ganun siya. So, yun, kailangan lang natin yung mindset natin na hindi porket hindi siya nag-exist nung may braces ako. So, ngayon, kailangan ko mag-braces para hindi magdugo. Pero kasi, ano ba sa braces? Ngipin ang dinikitan. Hindi yun sa gums. Actually, mas prone nga sa gingivitis ang may braces. Kasi hindi mo nalilinisan talaga na maigi. Nakikita mo yung logic of it.